my beloved Boss Mike Cervera. Oh, ito na. Ito na, dali. Ito na, dumating na. Dumating na si Ninyo. Andali ha. Oh, yan na. Oh, Ninyo. Ay, Boss Mike. Puta, sinuot mo pa talaga yung mga brilyante mo ha. Yung mga gold mo ha. Talagang pinaghanda mo. Teka muna. Ano ba sinasabi ni ni Banat Bay? Unang tanong. Oo, hindi lang ang sagot. Pwede ba yon? Pwede? It's the explanation. Sige ha. Unang tanong. Sabi ni Banat Bay, hindi daw nanggagaling kay Pangulong Bongbong Marcos sa kampo ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga bayarang vloggers. Naniniwala ka ba doon? Oo, hindi. Ang sabi niya, hindi raw nanggagaling sa kampo ni BBM ang mga bayarang vlogger. Oo. Kasi ako, hindi ko rin alam. Kasi unang-una, hindi ako naging part ng BBM vlogger. Hindi naman ako member ng BBM vlogger. Kaya hindi ko masasagot na hindi. Oo, hindi ko rin masasabing oo. Di ba? Pero dapat ikaw sumagot nun. Ako'y sumusuporta lang. Hindi ako BBM. Sumusuporta lang ako sa gobyerno. Pro-government ako. No. Hindi ako makamarcos. Pro-government. Pro-government ako. Yun ang ano ko dyan. Maliwanag pero yun. Hindi ko masasagot yan kasi hindi ako naging part ng BBM vlogger. Kaya hindi ko masasabing oo, hindi. Kung may bayaran ba dyan o hindi o wala. Pero kung ako tatanungin mo, may bayaran ba DDS? Walang kagatol-gatol. Yes! Naging part ako dyan eh. So sila pala yon sa DDS pala. Naging part ako dyan. Ito na lang. Teka muna. Tanong ko. Ito, mapulitin ko ang ipilido Espino. Sige. Espino, tawagin na lang natin Espino. Huwag na natin banggitin yung pangalan. Ano yan, vlogger? Nagbabayad? Taga-Malacanang to dati. Kaya so ngayon, ang hamon ko kay Byron, simple lang naman magbukasan kami ng ATM at magkakaalaman kung sino yung mga taong nagpapadala ng pera doon at kung sila connected nung panahon na yun. So parang sinasabi mo na talagang si Byron, babayaran talaga. Kaya sabi ko nga, walang vlogger sa DDS. Yung talagang DDS na hindi nabayaran. Lahat na hindi bayaran. Oo. Pero yan sila bisdak, hindi naman DDS sila bisdak Yung mga lumulutang ngayon ng mga baguhan, hindi yan DDS. Ito na lang. Sampid lang. Isang sekretary na may kaipilyido sa Malacanang na undersecretary ngayon. Itong sekretary to, nung panahon ni, hindi ko nababanggit na ng buong pangalan, sa kaipilyido. Isang sekretary, yun ang nagpapadala rin ng pera sa akin yun. At yung isang undersecretary na nasa Malacanang ngayon, under Marcos administration, kaipilyido niya, yung sekretary. Kilala mo to, binakbakan to ni Maharlika. Kilala ko yan. Pakitaan ng bank account kung sino nagpapadala sa akin noon. Alam mo, etong gusto ko kay Ninyo. Alam mo, yan ang gusto ko sa iyo. Yung totoo ka di ba? Yung totoo ka. Kasi ang pangit na nagkukunyari Hindi sa amin dun Yun naman ang totoo Magpaka-impokrito. Di ba? Mahirap dapat yung totoo lang Mahirap tapos nagmamalinis, ibibintang sa iba yung palang gawain nila. Di ba? Ikalawang tanong. Ay, tatlo na pala, tatlo. 5 lang yung tanong ko sa iyo. Bakit mo raw winasak yung rebulto ni ni Digong? Rebulto ni Digong? Sino nagsabi niyan? Tangat bobo lang yun. Bakit taga-ari ba ni Digong yun? Oo nga. Oo. Si Digong ba yun? Hindi naman kay Digong yun. Sa'yo yun. Paano napunta sa'yo? Hindi, paano napunta daw sa'yo yung Binibigay din sa akin na DDS para lang i-endorse yung mga ganun itsura para ma-ibenta sa mga OFW. Pina-ano sa akin yun. Pina-promote. So pinagkapirahan din. Yun pala. Yung binigay na sa akin yun,
Wala na silang pakialam doon at hindi rin connected kay Digong yun. Kaya huwag silang, porque binasa ko, bakit yung mga naglagay sa taol sa mukha ni Digong na nagsindi pa ng kandila, nakapwesto pa siya noon, ba't doon wala siyang reaksyon? Yun lang, pinuktok ko lang, winasa ko, galit na sila. Pagpakaano nga sila, totoo nga sila sa buhay nila. Pero alam mo ang daming mga na-entertain doon sa ginawa mo na yun. Oo. Daming na-entertain, hindi ko naman sinabing natutuwa. Hindi naman. Ito, kaya ko naman ginawa yun para bisitin lalo yung mga DDS. Nabisit naman sila Nabisit mo nga. Pinagpiestang ka na naman. Magpasalamat sila. Bakit? May content sila. Magpasalamat sila. May content sila. Oo nga, no? Diba, no? Ako, tuwa ako kapag napapanood ko yung mga live mo, sabi dito ni ako ninyo, ito, mapagpanggap ka ninyo, sabi dito ni ako ito, bash. Paano lagi mapagpanggap ako? Paano lagi mapagpanggap ako? Kilala mo ba akong personal? Namit na ba kita? Nasusunod na ba kita? Putang ina mo ka? Oy, disclaimer Disclaimer po. Abay malupit. Wow. Abay malupit. Wow. Yung mga nagko-comment dyan. Tignan mo yung mga account yan, walang mga live. Puro lang sila utak dyan. Oo nga. Di sino mapagpanggap? Hoy, mag-vlog na lang kayo kung gusto niyo na talaga ng di ba? Wala di ba? Tuwang-tuwa ako. Nga ako nang makita ko yon na binasag mo, sabi dito. Yun. Nandito pa ang text niya. Tigilan nila ako sa kachuchurot nila. Hindi na nagpapasahod sa kanila ngayon. Tigilan na nga nila ako. Sino na nagpapasahod sa kanila? Yun, yung secretary na yun. Hindi ko na lang i-mention. Pangalan. Basta meron siya ka-epilyido ngayon sa Malacanang na undersecretary. Parang oo. Ito na. Pero alam mo, ito na-miss ko tuloy si Martin Dinyo. Namatay na yun, di ba? Oo, na-miss ko yun. Bakit? Wala lang, na-miss ko lang si Martin Dinyo. Yung, ano na yun? Nag-gets ko na. May connect na yun. Nag-gets ko na ang pangalan. Nag-gets ko na. Nag-gets ko na. Ba't ako wala akong pinabanggit ang pangalan? Ang sabi ko lang, na-miss ko lang si Martin Dinyo. Tapos, sasabihin lang naman, ang sasabihin lang naman ni Byron dyan, putang ina, pinaniniwalaan nyo si Ninyo, alam nyo may topak ang ulo niyan, alam nyo sira ulo yan. Putang ina mo, Byron, alam mo palang may sayad ako, alam mo pala, bakit magkasundo tayo dati? Bakit tiwala ka rin sa akin? Putang ina mo, di isa ka rin sira ulo. Hanggang andan, nagkataon, nag-iba ng landas tayo ngayon. Sasabihin na ulo ko. Ang problema kasi di ba? Pero alam mo ngayon ang bait na ni Banat Bay kay Pangulong Bongbong Marcos. Ang tawag niya na Pangulong Marcos, hindi na Junior. Alam mo kuya, ako sabi ko nga hindi ako pro Marcos. Ang may karapatan na magsabing pro Marcos, kayong mga vlogger na original sa BBM. Kayo. Ako, pro-government lang ako. Mas nakakahiya yung mga nag-pro Marcos nung election at ngayon, biglang iiwanan sa ere. Yun ang mga nakakahiya. Oo nga. Magalit. Nakakahiya. Yung iba dyan ng mga na-i-block ko, na mga kaibigan na vlogger, magalit na. Wala na lang akong babanggitin pa nga, kaibigan ko ba din naman yun. Kaya lang, ang ginawa ko, binala ko na lang din yung iba, pati yung kaibigan mo rin Kasi nga, may listahan daw. Ba't hindi niya ilabas kung sino talaga lahat na nasa listahan? Madali naman gumawa ng listahan kung sinong bayang ang vlogger. Oo nga. Dali, di ba? Pwedeng sabihin, oy, wala akong binabanggit na ganyan pangalan. Batang pasaway, ha? Wala akong binamention na pangalan na ganyan. Ngayon, malilikot ang mga utak ninyo, no? Ang sabi ko lang, na-miss ko lang si Martin Dinyo. Hindi, katapanon, inaaway-away ko yun nung nabubuhay. Kaya, mabait naman sa akin si Martin Dinyo, kaya lang marami sira ulo yung sa nakapalibot nung araw, sa kanya Alam mo mga netizen ngayon, ang lilikot ng mga utak, ang bilis pumick up. Syempre! Tatalino kaya ng mga yan. Yan ang matatalino.
Kaya nga sinasabi ko nga doon sa mga ibang mga DDS, pasok ba sila sa loob? Pasok ba sila doon sa loob? Para sabihin nilang DDS sila. Bakit ngayon lang sila nag-DDS? Nung panahon ni Digong, hindi ko sila nakakasalamuha doon sa sirkulasyon sa loob. Oh, mas kahit na masinong maupo, may kontrabida. Tingnan mo ha, i-play ko lang ha, i-play ko lang. Play lang natin ha. Pakinggan mo ha. Sige. Ito naniniwala ako, hindi ho nang gagaling sa kampo ni Pangulong Marcos yung mga bayarang vlogger. Hindi ako naniniwala. Hindi daw siya naniniwala. Ulit, isa pa, baka mali lang yung dinig ko. Ako ito naniniwala ako, hindi ho nang gagaling sa kampo ni Pangulong Marcos yung mga bayarang vlogger. Hindi ako naniniwala. Dalawa lang ang nakikita ko kay sa sinasabi ni Bero niyan, ang nababasa ko diyan, dalawang klase. Gusto magparamdam na lumipat or may pangiinsulto na hindi sinasabi niya hindi bayaran. Kasi kung babalikan mo yung mga live niya, binakbakan niya si Makagago. Di ba? Sinabi niya, bayad-bayad nung isang congressman daw na opisyal. Bayad-bayad. Bakit ngayon sasabi niya, hindi naniniwala? Balikan mo din yun. Maaaring gustong mag-try pumasok or naghahantay siya kung ano man offer na gano'n. Para meron siyang pang-content. Ayan, nag-o-offer. Mga gano'n. Di ba? Banat Bayo, kausapin mo kaya ako. Mga gano'n. Anyways, nagtaka lang ako. Kasi si Byron kasi tao, hindi mo siya masasabing tao ni Digong eh. Hindi siya tao ni Digong. Tao siya ng isang senador. Connected siya sa isang senador na taga Metro Manila na ang asawa, LGU. Doon siya connected si Byron. Talaga? Hindi siya kilala ko na yun. DDS. Hindi siya DDS. Hindi. Kasi nung kami ng mga panahon na yun, hindi siya kasama sa mga meeting Yan si Mocha kasama. Piling-pilit talagang kasama sa mga meeting sa Malacanang. May tanong ako, bakit si Mocha tumahimik? Alam niya, wala siyang sasandalan sa administrasyon dito. Ganun lang. Ang balita ko, mayroon isang senador, hindi ko na lang sabihin kung sinong senador to, kung senador ba ngayon o dating senator, na magpapile ng kaso sa ilan mga vlogger na DDS. Sa masamang pala doon, kasama ako sa pinagpaplanuhan na kakasuhan doon. Kasama ako doon. Pero ang pinakatumbok doon, hindi ko na lang papangalanan kung ito ba yung senador pa ba nakaupo o dating senator. Ang mga target na kakasuhan dito, nangunguna si Mocha, si Byron. Kasama ako. Pero sa panig ko, may gumagapang na doon. May gumagapang na. Yun ang impormasyon ko nakukuha. Kilala ko yung senator na to. Hindi ko nilang babanggitin kung dating senador o siguro present senator. Siguro ikaw liligtas ka na, no? Yun ang information ko. Hindi, eto. Yung isa na itong senador ito, magiging maingay ito lalo sa kalagitnaan taon na to hanggang 2025. Balak bang tumakbo ulit? Ganon? O re-electionist ba yan? Basta't senador siya. Isama mo siya sa senator ngayon o ex-senator. Babae, lalaki? Pwedeng lalaki, pwedeng babae siya. Hindi ko na lang mabanggitin. Siyempre, pag binanggit ko, pag nilalong binigay ko ang clue. Ayaw pa doon lang sa babae o lalaki, alam na kagad natin Ito si Nino. Pabitin din Huwag na muna makapapagpalang panggigil sa akin yan teka muna, ito na lang. Last. Long hair or short hair? Basta't may buhok ang senador na yan. Malapad ang noo o hindi? Basta't senador yan. Produkto, ito na lang ngayon, senador produkto ng Sampeda. Sampeda? Oo. Sino yun? I-research nyo na nga! Dali, research nyo na. Sino ang mga senador na nagtapos sa Sampeda? Ito pa ang clue dyan, kuya. May mga nagbanggit na ng pangalan Si dating Pangulong Duterte, bago umakyat ng entablado sa SONA, gumanon yan. Alam ko na! Oo, grabe. Nakulong! Wala akong binabanggit ng pangalan.
Bago siya umakit sa stage sa Sona, gumanon si Digong. Naku po. Gumanon. Nagngitian lang ang dalawa. Alam na nila. Man, ewan ko. Kasi hindi ako nanonood kay Beron, hindi na ako pumupunta sa channel niya eh. Kung sakali man nag-BBTM siya, unti-unting nagbabago, maganda rin kay Beron yun. Maraming napipiga dyan, maraming impormasyon din yan. Marami din yan. So kung Impormasyon. So kung magbago man si Byron na lumipat na lang, no, iwan na rin. Kasi alam mo cup ninyo. Kasi kung Wala tutuusin, nang ano yung ito Kuya Mike kung napunta man siya sa SMNI, walang dating yun eh. Walang dating. SMNI? Wala. Wow, siya, walang labas niya doon. Hindi naman siya media eh. Oo nga. May prangkisa ba ang SMNI? Wala. Wala. Oh. Di ako siya, mabuti pa doon sa pinaglilingkuran niyang dyaryo. Yung pinaglilingkuran niyang dyaryo, ayun, legit na media yun. Pero yung SMNI, teka, hausaw ka dyan, vlogger ka pa rin dyan eh. Hindi ka broadcast, hindi ka anchorman dyan. Tama. Diba? Isa yan eh. Anong 10K? Ano na? Oo. Hindi, ang tinutukoy nila dyan kasi yung iba dyan late na nanonood. Yung tinutukoy nila dyan yung kanina na kung sino may awa kay Byron. Yun daw yun. Yun talagang handler niya. Yan ang handler niya. Si 10K. 10K. Tignan mo to. Ako sure ako dyan kay Byron. Magiging aktibo yan sa local. Sa Taguig. Dahil yung taga Makati tatakbo sa Taguig eh. Magiging aktibo yan. Ito, teka, may tanong dito. Bakit pala kayo nag-away ni Banat Bay? Ang pinag-awayan namin yan, yung tungkol doon sa follower, na binintahan nila ng sasakyan, yun. Ayun ang pinag-awayan namin. Pinipim ko si Byron, sagutin niya yun, ibigay na yung papel, pero dinedegma niya. Nagkataong follower ko yun, sponsor ko din yun sa mga school supply. Siyempre, pag hindi ko pinakbak sa vlog yun, isipin nung sponsor, pinagtatakpan ko si Byron. Hanggang sa nag-away na kami dyan. Yun ang pinag-awayan namin ni Byron. Ayan. So parang inisip niya, nangingialam ka. Ganon. Oo. Yun ang ang nagsasalita, hindi naman ako eh. Yung babae nagkasalita eh. Yung biktima eh. Yun ang indimanda niya, yun ang kasuhan niya. Correct. Diba? Ako, nagtanong lang ako. Sa katigilan niya yung style niya na sinasabi niyang, merong vlogger dyan na pasayaw-sayaw, pantit bra. Bakit hindi niya i-try magsayaw na nakapantit bra? I-try niya na magpantit bra din siya kung gusto niya. Meron pa akong pantit bra dito. Ito, gusto mo? Ito, pwede kong ipagamit sa kanya to. Hindi pa naman to gamit. Ibigay ko sa kanya, gamitin niya. Kung gusto niya. Ito gusto mo? Alin? Nawala, teka. Nahanap ko eh. Ito. Lokalo kaya putang inang yan. Lokrisya din yan eh. Isa rin baliw yan. Putang inang yan. Malaki din ang amat sa ulo niyan. Pero ito kuya. Sino? Maharlika, malaki din ang amat sa ulo niyan. Putang ina, tinatanggap pala sa Amerika ang mga loka-loka. Oo. Tinatanggap pala sa US ang mga siraulo. Pero ito Byron kung Micah, kung titignan mo si Marlica, may taong nasa likod niya. May tao. Meron talaga. Alam mo kuya, ang dapat pag-initin, yung kay Glenn Chong, yung ano niya, yung disbar niya. Yun ang dapat ang painitin sa social media eh. Yung mga pinagkasabi niya kay First Lady, dapat painitin yun. Para lalong maparshoot, talagang madisbarment siya. Kasi kung ginawa, kung ito nga, kay Atty. Larry Gadon nga, nangyari yun, natanggalan ng lisensya eh. Yung ginawa nung taga-Rappler, bakit niya Glenn Chong hindi pwedeng gawin yun? Magagawa yun. Kung ipupursuit yun. Kaya nga. Oo. Diba? Ay, manawagan tayo. Oy, Department of Justice. Tama ba? Ano pa ba? IBP. IBP ata. Supreme Court. Integrated Bar. Oo. Diba? Of the Philippines. Oy! Kung si Larry Gadon nga, nangyari yan kay Larry Gadon. Yung sinabi niyang, putang ina mo ka. Nagpapakantod na sa aso. Di ba? Yung ginawa ni hindi rin makatao yan eh. Abogado siya eh. Di ba? Tama. Abogado siya. Ito nga pala, may chismis ako. Yan na. May isang kernel. Ito may isang kernel na nagchika sa akin. Chika bumbom. Oo.
Itong kernel Chika na bumbum yan, nagchika ha? bumbum sa akin, meron daw isang personalidad na may karelasyon. Sandali. Napakita ko yung picture namin ng kernel na may karelasyon na isang hindi ko nababanggitin kung sinong personalidad na to. Kaya galit na galit daw itong personalidad na to sa pulis. Kasi nga, nategi daw yung jowa niya. Oo. Yun ang kwento ng kernel. At yung nagkwentong kernel, ito papakita ko yung kilala nila ito, itong kernel na to. Oh. Gawas, karelasyon daw ng personalidad. Kaya galit na galit daw itong personalidad. Sana yung picture namin ni Kernel. Nakakaloka. Kung totoo yun, Diyos ko po. Di nagpapahindot pala ito Sino ba yan? Dali. Dali, i-mute ko muna. Kap, i-mute ko muna. Tayo lang magkakausap. Andali, i-mute ko lang. O, na-mute na. Dali na, sino? Huwag mo nang Sino? i-mute. Tayo lang dalawa Nabanggit lang. ko ang pangalan niya. Nabanggit ko ng pangalan niya kanina. Huwag mo nang i-mute, inuhuli mo. Malupit. Madadagdagan na naman ang cyber libel ko dito eh. Madadagdagan mo na naman ang cyber ko. Ayan ba yung ni Ratrat? Yung napagkamalang droga-droga daw? Yung ba yun? Eh, basta personalidad ito. Karelasyon daw. Ito pa mismo. parang Ang luma ng nagkwento sa akin, issue. ito mismo. Oh. Ito mismong kernel ang nagchika bumbum sa akin. Ang dami kasi picture dito sa cellphone Boss ko eh. Brenda Barton, thank you po. Karelasyon daw to. Yan ba yun? Yung isang nategi personalidad. bang nga? Yung jowa? Oo. Kaya ganun na ganun ang pagkagalit ng personalidad na dapat lang ma-disbarment yung personalidad na yan. Jowa daw yan. Yung alin? Yung bodyguard daw? Oo, ito ang nagkwento dyan, oh. Yan, ang nagkwento. Oh. Yung ba yun? Oo. Ganda. Para sarap sarap puwetan yan Teka muna. Alam ninyo talaga ito, makatimbunga nito. Babay na! Thank you, Kap. Anyway, mga boss. Anyways, mga boss. Alam niyo naman si Kap ninyo, di ba? Muli, Mike Sherbera po, laging nagpapaalalang mahalin natin ang ating kapwa. Pagdasal natin lagi ang ating bansa. Sa mga hindi pa nakakapag-like, nakakapag-share, at nakakapag-subscribe. Oo. At sa mga opinion ninyo, sa mga napagkwentuhan natin ngayong gabi, paki-comment po dyan. Sa mga hindi pa nakakapag-like, huwag niyo pong kalimutan mag-like bago kayo umalis. Muli, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Our beloved Boss Mike Cervera.